Sa harap ng epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura, nagpaabot ng tulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa libu-libong magsasaka sa Pampanga. Pagtitiyak ng Pangulo, may mga programa ang pamahalaan para maibsan ang epekto ng matinding pagtuyot sa kanilang kabuhayan. Si Alan Francisco sa sentro ng balita. Mga pataba sa mga pananim, traktora o mga makinang ginagamit sa pag-asaka, mga binhi at pinansyal na tulong. Yan ang ibinigay sa 12,000 magsasaka at 10 kooperatiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Agriculture Department sa Barangay Mandili sa Candaba, Pampanga. Kaya't asahan ninyo na sasamahan kayo ng ating pamahalaan sa inyong pagsisikap nang makamit ninyo ang lahat ng inyong mithiin at mga pangarap. Maganda sa amin sa magsasakayan, hindi rin namin uutangin yun. Libre na yun. Pati bini, libre. Kaya maganda. Umulan man o umaraw ang mga magsasakang ito kasing sipag ng mga kasama nilang kalabaw para may pangtustos sa pamumuhay araw-araw. At ang sipag na yan ng mga magsasaka, kinilala rin ni Pangulong Marcos. Ang inyong mga kamay na masigasig na nagbubungkal ng lupang inyong sinasaka, ang siyang nagbibigay ng buhay at sigla sa ating sambayanan. Kay Pangulo po, nagpapasalamat po kami dahil nakarating po sa amin. Lalo't nakapagtala ang Pilipinas ng record high production volume ng palay noong 2023 na umabot sa higit 20 million metric tons. Ito ay nagpapakita ng 1.5%, 1.5% na pagtaas mula sa nakaraang taon o dagdag na mahigit na 300,000 tonelada ng palay ang inaidagdag sa nakaraang taon. Ang pamamahagi ng mas magandang uri ng binhi at pagbibigay ng malawakang suporta sa pataba ay siyang nagbunga ng positibong resulta na ito. Nakalatag rin ayon kay President Marcos ang programa ng gobyerno para mabawasan ang epekto ng El Nino. Sabi niya, ilang lugar na sa bansa ang nakararanas ng El Nino at inaasahang magtatagal ito hanggang sa Hunyo ngayong taon. Ilan sa mga hakbang na ginagawa natin ngayon ay ang paglikha ng mga binhing umaayon sa pagbabagong klima. Gayon din ang pagsasagawa ng climate risk assessment para sa mga nasalantang pamayanan. Nariyan din ang 31 billion pesos na budget ng gobyerno sa ilalim ng National Rice Program para sa production support, research and development, irrigation at iba pa. Gagamitin din aniya ng gobyerno ang Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP para palakasin ang agriculture sector at ang pagpapatibay sa kasanayan ng mga Pilipino sa modernong pag-asaka. Wala ring magugutom sa bagong Pilipinas ayon sa Pangulo. Ang ating pagtutulungan na mapaunlad ang ating sektor ng agrikultura ay isa lamang sa mga pangunahing hakbang tungo sa pagbuo ng isang bagong Pilipinas, kung saan walang nagugutom at ang lahat ng masigabong kumikilos para sa mas masaganang kinabukasan. Mula sa Candaba, Pampanga, Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.